Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Mga usa ka panaad sa lalaki ug babae nga sila magkahiusa sa tibok nilang kinabuhi. Ang usa ka panaad nagkinahanglan sa hiya sa pagkamatinud-anon sa paghimo sa obligasyon sa kaminyoon. Ang romansa dili mao ang labing mahinungdanon nga bahin sa relasyon sa bana ug asawa. Hinuon, ang pagtuman sa gipanaad sa adlaw sa kasal maoy makalungtad sa relasyon sa magtiayon. What God has joined together, let no man separate. Mao kini ang gisulti ni Jesus, till death do us part. Karon ni akining mubong suwilano nga naghulagway sa atong tema karon, covetousness. Juanito! 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 taon ni siya, oy. Ti, hala kisa may mutabang nako diri, oy. Ako ra biya usa diri. Ti, ana ayo na tay di, oy. Ay paginana gud ti.
Kamu ni? Anong niya magka baywanits? Huwag ka drive ron? Anong niya mong duha? Ikaw Benito. Ikaw yung suka. Tempat ha. Tempat ka dito ha. Kani ato ang minimum istorya ron. Sige, sige. Ako, patay na ko. Kamong duha, sa dito pa mo siyuta, kanan yung mga naong patay na nadaan. Karon nga naamo nga ni, nagunsa mo nga ng duha. Ha? Nga ako patay naman ko. Abot ka na siya. Ako, patay na masab ko. Ako, tanawa ko niyo. Sama sa mong gingon ganina. Nga patay na ko. Oh. Ato pa, Mau na diha. Ako patay. Ikaw patay. Siya patay. Patay tang tulo. Unsa ba niya ito na himutangan, bay? Mao na ni langit bay. mabot ka ba? Huwag kita'y nuhawan eh. Patay sa siguro. Patay magbuno naman. Patay ka sir. Excuse me, dili ko patay. Ako ang muhatag ninyo sa instruction. Ug asa mo padung. Oh, sa ato pa. Ikaw di si Senyor Pedro. Si Senyor Pedro. Huwag kayo na manok yun. Paana ninyo ang mga siya di abi? O, paparin. Kaya aron mag-istorya sa karon. Ikan karon, Oh, ayaw na ko ninyo tawag Senyor Pedro. Sir Pete ang bag-on na kong tawag karon. oh. Sir Pete. Ug karon, niya naman gid mo ni sa taas sa langit. Sultihi kuno ko ninyo sa inyo mga dagkong sala nga inyo nang gihinulsulan ug inyo nang nakumpisal. Kaya ba ko nga di mo kasaka dinhi sa langit kung wa ninyo basuli inyong mga sala. Kay ang inyong sakyanan padung sa langit magdepende kini sa inyong gibuhat nga sala dito sa kalibutan. Ug katong dagkog sala gamay ang sakyanan. Ug katong way mga sala nindot kayo sakyanan padung sa langit. Ug karon Kuyaw niya. ako nang sugdan ang investigasyon. Butang. Mangutana ko ninyo ug tagsa-tagsa sa inyong pangan. Kinsa imongan? Benito. 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 Di ba ikaw tong tagiya og tindahan? Dili sir. Karang fishbowl akong negosyo sir. Fishbowl. Fishball. Hmm. Karon, sa dito bukas kalibutan, kapila ka makasala sa imong asawa? Karang kuan sir Pete. Karang kalima sir. Nakalima na sir kay katong mo kung suki na ako sa fishbowl. Manintal bang kun? Kalima ra ka? Mao ni tinuod sir Pete. Kalima. Maluibon. Kanang sorry kayo sir Pete. Sorry kayo. Karon Benito, Sir. kalima man ka makasala nga to sa kalibutan. Gamay ra ang imong sakyanan padung sa langit. Multicam ba ka sir? Kaniya. Ako Sir Pete. Masami akong sakyan. Sa imong kaminyon, nakasala ba ka dito sa kalibutan?
Natintal, nahubog mong gugugod niya. Natintal ka itong GRO gani nga. Dagkos kay pa. Mao na diha. Sorry kayo. Natintal lang ko. Karon, kaya kaduha ka mong nakasala sa mong asawa, mao na imong sakyan. Kinsa kay ito imong nga? Si Juanito, sir. Juanito. Juanito ako nga. Karon, kani akong pangutana, kapila man ka makasa sa Awa dyan, sir. Wagi ko kasa sa kong asawa. Kaya binin mo, sir. Ako, sir. Usa ko kabana nga masulundon, ha? Unya, loyal kay ko sa kong asawa. Bisa kung sa isugo sa kong asawa, ako nang buhaton, sir. Dili ko mawabay kay pinanggan akong asawa, gigugman ako akong asawa, gigugman ako sa Dorotea. Maayo. Nalipay kayo ko anang imong gisulti nako. Tama mo, sir? Yes, nalipay. Karon, kay wa man di ka makasa sa kalibutan, mao ni imong sakyan padung sa langit. Boss. Paduong na diha. Unsa musing? Linog sa China. Uy, kadaghan mo na. Myanmar, bagyo sa Myanmar. O sige, busing, paduong na ko diha. Paduong na. Uy, gano'n naghilak mo ka? Ha? Kanindot ka ng langit? Oh, magkanindot. Mo din yung langit, yay? Kanindot ka langit. Ha? Nindot ka din yun. Wala na mga angin. Kanindot langit? Wala ko gusto. Oh, uy, gano'n nihilak ka di ay? Kanindot ka ni? Ito. Uy, ako ipangita.
usa ka dakong sala nga maghatod sa tao ngadto sa impyerno. Kana wa ang gingon nga covetousness. Sa Galacia 5:19 nang ingon, sayon kayo ang pag-ila ni atong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini sa malaw ay hugaw, hilas nga mga buhat. Pagka masinahon, pagka palahubog, pagka matuyangon sa lawas ng pangandoy. Sa Hebreo 13:4 nang ingon, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, kung dili magmaluibon ang banaw kang asawa. Hukman sa Diyos kadtong makihilawason ug ang manapaw. Dinhi klaro kayo nga dunay silot ang makalapas nini. Gani sa Galacia 6:7-8 nang ingon usab, ayo limbungi ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Diyos. Ang ipugas sa tao mo'y iyang anihon. Kung magtanom siya og diha sa uma, sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan kini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma, sa espiritu, maani niya, gikan sa espiritu, ang kinabuhing may katapusan. Ang bugti sa sala, kamatayon. Ug kung panglimbong ang asawa sa bana, ang bana sa asawa, sinutan ngayon siya sa kamatayon. Sa Efeso 5:10-11 ningon usab, paning kamuti nga makatunan ninyo ang pag nakapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kagitgit. Kining mga butangang akong gisgutan mo'y nagtug-an nga ikasilagan sa Ginoo ang buhat ng pagluib sa kapikas. Busa aron makalingkawas sa silot kadtong musulod nini maong laang, kinanglan nga ilang isalikway ang maong daotang buhat. So, nasulti ko naman ang tanan nga ay kung isusulti, busa, hala, may numero din na sumusog din na pagpadala ninyo ang inyong mga pangutana aron amo sa matubang dayon. Daghang salamat. Shalom. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
Maayong hapon ka natong tanan, atong mga suki dinhi sa kahanginan, paghigmata ang nasab kita karong hapuna. Usa ka oras ug tunga ang atong panag-uban karon ug ayo mong katingala nganong ako'y nag-opening kay atong pinalanggang Tatay Dodong nagtan-aw ron wa dinhi sa studio, wa dinhi sa Cebu, nagbiyahe to karon. Maayong hapon diya tay. So magpadayon lang gihapon ta maski wa ka dire. And atong usa ta mong padayon ako mong mipasa sa akong usa ka kauban dinhi, Sister Shirley. Hello, Brad Alan, and we have a special guest. Ako sang greeting para kaniya niya, ma-surprise lang mo karon kay di giniyan-yanong atong guest karong hapuna. Sa makausap pa, daghan kayong salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Maayong hapon kanato mga suki dinhi sa atong tulamanon paghigmata. Aron sure gyud mong mamata, kuhaan ang inyong usa ka tasa nga kape and join us and participate in a text messaging na makita sa screen nato karong hapuna. Salmot dayon kay nindot kay nga atong topic karon, unsa baka taani? Malangit or maimpyerno? Unsay sakyan tamaraw FX, Pajero, van or mag-skateboard? So ato nang tukion karon basin og maglakaw na lang unya taani Brad. Walay skateboard nga available tungod kay ang atong partner maodyoy maghatag kanatog mga pagsuway nga tistingan jud maayo nga ang atong pailog murag mahurot. Ug duna ta karon Sister Shirley og usa ka otoridad. Yes. Nga muhisgot ni. Oo, unya nagtuon pa nig abogasiya. Nagtuon nig abogasiya niya. Init kay ning maong topic karon, mao na nga ato na siyang gidapit. Duha niyang expertise nga iyang ipadayag kanato, ang simbahan og ang sabalaod. Oh, di ba? So di na to dugayon. Amen. Atong pa-introduce dayon. None other than our beloved Father MM. Please, Father. Mayong hapon, Kuya Alan at Shirley. Thank you for your kind words. Mayong hapon, mga igsuon. This is my first time in Pahigmata. Nakuyawan ko sa inyong introduction kay duha ka expertise sa loob. Pero Dre, ang imo habang kay balo mahitungod sa balaod labi na karon mo igisgutan nato bitaw. Unsa maning divorce gitugutan ba sa atong simbahan? Pwede ba ma-fix pa ang mga nagkalain-lain nga mga suliran dinaasud sa panimalay? Unsa mang mga suliran ang di na gyud masulbad nga kunuhay hatagan og pagtugot ang usa ka magtiayon nga magbuwag na lang gyud. So ang atong topic yun karon specifically about covetousness. Pero ipaagi na itong komedya, ang mas lawang manggod-ana, mo itong isulti ni Sister Shirley, ang mas lawang manggod-ana nga ibutan na itong issue karon sa katilingban, mao kining divorce, legal separation, annulment. So atong sabton karon hapuna, kay naamang kita si Father MM, by the way, is a student of law. Pero humana na pari na. Yeah. Pari na siya pari daan. na siya daan. Sa siya nagkuha og law. So ato siya pangutan-on. So kamong naa diha nagtan-aw, ayaw dugaya, you can text us or even call us. Tan-awa lang na number na nasa atong screen karon, mahimo na ninyong tawagan para makasalmot mo dinhi sa atong programa karon. Sa atong tulumanon, Brad Alan, atong nakita nga kasagaran murag infidelity ang problema ni atong mga kalakin-an nga nagkalain-lain ang gisakyan paingon sa langit. Pero kanang infidelity usa lang sa daghan kaayong problema sud sa panagtiayon. Dili ra infidelity. Usahay infidelity maunay epekto sa dugang pang mga suliran nga naasod sa panimalay sama sa domestic violence o sama sa pangwarta diha sa panudlanan na abitay ni text nako, hello to Sister Pasita Seno kay nangutanam gyud siya kinsa mo mukupot sa ATM, ang bana ba o ang asawa? Unya ingon mas according to the Bible. According to the Bible. Ingon siya kanang biblical ang support.
O Sister Pasita, paminaos padre. Kinsa man gyud mo kupot sa ATM? According to the Bible, Ah, may ATM singon pang kuya ng ginawa. May ATM sa una. unya, tungod kay why ATM sa una? Sa una bitaw may skateboard. Pero tanaw na to sa kasal, diba sa rito sa kasal, ang babae, iyang ihatag ang aras ngadto sa Ang lalaki, ang bana. Ang bana, ihatag niya ngadto sa, iintrigo niya dito sa iyang asawa. So biblically mao gyud unta na. Sa rito sa atong simbahan mo na atong simbolismo no nga ang bana iyang ampingan ang iyang asawa. Iyang provide siya sa needs para sa iyang asawa. Pero kasagaran pagkasal baya kanang mga asawa walay mga bulsa ba uno ibalik ra gyapon nila sa bana. Mao gyud. Mao na nga katong wa pa na kasal paghimo mo bulsa sa inyong gown ha. Oy, Sister Pasita to no? Maunang naabotan niya ng topic karon kay tungod si mo pangutana nalayo na hinunta sa tuang dula sigilanon karon. Anyway, mubalik tayo nga sa atong dula sigilanon or sa ato ang pahimug-atan karong hapuna may tungod ni kini mga kahimtang sa banay karon sitwasyon sa atong katilingban. Gani nanagay sa na-approve na to Father na ang divorce sa ato ang Kongreso. Yes, sa House of Representatives. Sa House of Representatives. Apan wala pa ni siya ma-approve dito sa Senado. Ipasa pa nila sa Senate. And ipasa na sa Senado, inigpasa, mag-bicameral na sila. Sahay mag-bicameral session ni kahuman ana kung i-approve na sa lower house o sa Senate ay pa mo sign sad ang presidente. So what happens kung dili mo uyon ang Senado? Well, mabasura ang bill. Mabasura ang bill. So, mabasura ang bill. Sa tupad, doon na pa di ay paglaom nga mabasura ka ng bill. Oh, yes, of course. Taas pa na. Taas pa ag-agian. Kay bisag ma-approve na siya, magavito magyapon ang president. Yes, kay angay sa kasayuran sa atong mga kaigsuunan nga sa tibuok kalibutan bugtong Batikan na lang og ang Pilipinas ang wa pa mo-approve sa divorce. Correct. Correct. Kita na lang unya ato ba dining kuhaan ng ato ang dungog sa atong pagka-Pilipinas, dungog sa atong nasod nga mo submit na lang ta sa kalibutanon nga awhag na mo approve ang divorce. So kana atong tukyon karon. So Father, unsa man di kalainan aning divorce, annulment o legal separation? Ang sa divorce nagyoy total dissolution sa marriage. No, na ay marriage nga valid i-dissolve. Sa annulment na ay valid marriage at the beginning but it is void upon. So kung naay mga rason dito nasulat man na sa atong family code, kung naay mga grounds dito, pwede siya ma-annul. Lahi po tong declaration of nullity of marriage nga maoy naa sa atong simbahan karon. Kaya naman na sa simbahan nga invalid ang marriage ab initio. So at the very start walay marriage nga nahitabo. So walay kailangan i-divorce, walay kailangan i-dissolve kay wala may marriage. So yung ana siya. Legal separation, you continue to be married couples but legally separated. Now, what is its impact, Father, when we talk about the state of our souls in relation to salvation? Unsa may mahitabo nini kung ang couple or ang magtiayon naa sa maong kahimtang sa divorce, sa annulled marriage o sa kaning legal separation? Kana nindot na siya nga pangutana kay the tendency is pag maingon ta nga divorce murabag nabitaw gipampo sa Facebook karon no nga mingon divorce is a passport to hell. Padre Pio. Ayan, isulti na Padre Pio. Of course, sa simbahan, di man kita mo yun divorce because we believe no in faith
nga ang kasal, sakramento, it symbolizes the covenant of between God and man, na ang Ginoo nagpabiling matinud-anon bisan pa man sa dili pagkamatinud-anon sa simbahan. That is what the sacrament of marriage symbolizes. It's God's covenant with the people. Mo nang kita na mga Katoliko, ato gina siyang protektahan, ato gina siyang gi-value, o ang epekto niya kabalo man ta kay pag ang magtiayon maguba sila, ang effect ana sa pamilya, guba man sab ang mga anak. Guba man sab ang mga anak. Guba So, sa ang society. Yes, kung guba ang couple, maguba ang pamilya, maguba pud ang society, maguba pud ang simbahan. However, we have to be very careful in our discernment when we see people nga naanal, na divorce, kay there's always the temptation to judge them, kana bitawng paspas nga judgment ba nga just because they are divorced, just because naanal sila, wala na sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. For me, that is not a Christian attitude. That is not a Christian behavior, because first we judge people. In the first place, our duty is not to judge. Our duty is to love. Wa gyud nag-ingon ang Ginoo nga maghusga mo. There's only one judge, and it's God. I think what is more important right now when we deal with these people is first to try to empathize with their situation. Try to understand nganong naing ana man ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Kay di man tanan na anal iyang sala. Klaro man kay na bisag diri sa kuano, nabasa man gyud nako ni sa CCC 2386. There is a considerable difference between a spouse who has sincerely tried to be faithful to the sacrament of marriage and is unjustly abandoned, and the one who through his own grave fault destroys a canonically valid marriage. I think what is more important right now for the church is to discern well how to pastorally care these people, because regardless of what sins they committed, they are still members of the church, and we have to take care of them. Nindot kayo ng imuhang sulti dire. Pero ako magkuan ko karon ha, I'll be on the opposite side. Labi na sa mga kaso diin pananglita na minyo, unya ni kalit og disappear ang bana, unya hangtod karon wa gyud nagpakita. 7-15 katuig na wa nagpakita. What happens, di ba? Sa balaod nato, that could be considered kay 7 katuig nga di magpakita ang pares nga ni disappear lagkalit, could be considered naman nga napatay na siya, no? Unya kanang kung pananglita ng asawa sa bugbog sarado gyud, no? Kanang are you really going to tell this member of the church, stick it out until you die? Yung raging ana ba nga, grabe man kayo niya. Kanang infidelity na pananglitan, wa gyoy kahumanan kanang ni promise na ang lalaki nga di nagyud kanang mag-usab na gyud ko unya magdili na gyud ko magkuan mangita og lain nya kahuman balik naman or even total irresponsibility kana yung wala gyud walay pakabanna nya murag adto lang gyapon sa mama mangayo, or ang mga bata di gyud mo atiman, or wala lang gyud, wala pa'y pangita mo enter pa gyud, and so many other problems that beset marriage right now. What do we advise them? Are we going to tell kasagaran mga ihap raman ang mga lalaki nga naingon nato na biktima sa infidelity, bali man gyud ni permi kay ang atong
ang atong katilingban mura mag kuan kaayo kanang patriarchal kayo ba. So ang mga lalaki dunag yoy ang mga lalaki dinhi sa Pilipinas i-flaunt man gani ang kabit murag sikat kaayo ang lalaki nga duna siya gi kabiba nga lain ba. No? Now how do we approach this kind of situation to a woman inflicted with infidelity, financial abuse, aside from psychological, emotional, financial abuse, all sorts of abuse. How do we deal with that? Because I know nga dinha sa Congress giapil gyud ni nila og tan-aw ba. So what we're doing now, si Father, ang gipresent ni Father, is from the perspective of the church. As a Christian, as a follower, as a disciple of our Lord Jesus, kung unsay angay buhaton gyud nga as much as possible i-preserve nato ang sakramento sa kaminyon. Ang gipresentar ni Moses is the realistic extreme side of being realistic at the same time. But it is talking about the now. Okay? I mean to say is, it's only a reaction that we're talking about here. Yeah. It has already happened. But I believe, ako opinion lang din ako, Father, Sister Shirley. Yeah, ika-mediator. I believe na it all started with a foundation. Right. Right when it started. Because karon, especially karon, makita nato sa itong mga batanon nga kulang na kaypagtahod sa ilang mga ginikanan, kulang na kaypagtahod sa ilang mga katigwangan na magbutbuot na maski pa wala na lugar, wala na sakto, nisupak sila sa mga sugyot silang ginikanan, sa mga tambag silang ginikanan, then this results to what we are into now. Exactly. So it's all about the foundation. It's all about teaching the children as they grow up and instill in them the values of a Christian. Nga kanang pagtahod sa itong mga elders, maminaw ta, kana resulta naman na karon nga mga kwan. I'm not saying 100%, pero at least man lang. Kay ang mga balaod karon, Sister Shirley, Father, when it comes to values formation, when it comes to those things, wala na ginang kanang sa unang nadak-an ako ba ng kahadlok sa Ginoo, kahadlok sa Dios, mga subay sa mga pagtulunan sa Dios. Kay mismong simbahan kontrahan naman gani. Diba? So katong gisulti ni Padre, very ideal kayo to kay from the point of view of the church, unsaon pag pastorally care, no? Even bisag gani mo tipas tagamay sa LGBTQ, no nga pablesan sa Santo Papa. How does the church care for these people? Unsaon ba? Unsa man gigisulti sa simbahan kay moingon naman lang sa tong panahon ni Moses nga mauna lang nang gitugtan ng divorce kay mga gahi man mag-ulo. So in other words, gahig ulo, that means ang katawhan karon grabe gyud gihapon ka disobedient. So mao nay balaod, gusto gyud sa tao nga supakon gyud na siya. Unya unsaon na kay kung pananglitan kuwangan na gyud og foundation ang mga lalaki, mapatuyayon lang kaayo sa managiingon nato sa gusto sa panginahanglan sa lawas, mga lustful desires nga gusto gyud makigilawas na sa ilahang mga trato, unya mahinayak na maminyo without proper preparation gyud sa kaminyoon nga wala nakasabot unsa di ay gyud ang kaminyoon. Na dili gani kasuportar sa ilang kaugalingon, unya maghimo na og laing bata. Nya ni kahuman pwede rang moingon, undang nako, di nako ana. That is what is taking place most of the time karon panahona nga kung makatagamtam na gani og kalisod, ay di nako, undang nako ana. Na bang ingani da ini pait day kay ni nya sige babay buwag lang ta, katag-katag na lang ta, because there is that lack of commitment. Mao na din ha. Sa pagsugod pa lang, kuwang nakaistanan kay ang
ipatuyangan lang ang kaibog, ipatuyangan lang ang kibaw mo na. So, maunay mahimong resulta. Karon, nganong ato maning gisgutan karon? Kaya ang atong dula sugilanon karon gipakita lang in a comical way na kining tanan mga igsuon adunay kalabutan sa atong kaluwasan. Because ngadto ang ato yung tuyo og tumong sa simbahan o kini atong programa para makatabang ta na mabalik kita sa Ginoo o kung moabot matong panahon unta mahilangit kitang tanan. So we Amen. are talking about salvation here. So this early atong hisgutan karon unsa man di ang buhaton na didre. Sige, akong pautana ni Padre. Supposing do na tay viewer karon Correct. nga nagunahuna nga iya ako na balangkan ning biyaan or ako ba gyud ning isustener akong kaminyoon unsaon man ninako nga mauni unya mag-recite ra ba na mag-enumerate dayon ing ani unya to unsaon man ninako Padre grabe kay kahimabay palahubog mangulata unsaon man ninako Padre unsaon man ninako ang akong bana nindot man kay biyaan kay mo enter pa gyud. Salamat sa pangutana ni Shirley no kay. In fact sa mga confessions ba, mga umpisal, mga tao mo doon, kapila po ko kadungog niya na nga mangutana sila sa pari, mangutana sila nako, Father, unsa may akong buhaton na ni Father nga akong bana ginabugbog ko kanang palahubog, drugs. Salak ba, Father, kung ako siyang buwagan? Sala ba, Father, kung akong i-terminate akong relationship sa iya? Sala ba, Father, nga mahimo pug kong gawas nun o malipayon sa akong kaugalingon? And every time I am confronted with those kinds of questions, makuan ba ako? Kanang ma-speechless ko ba? And the first thing that I would do is to empathize with the person nga it must have been so difficult for you nga ingani ang imong sitwasyon sa kinabuhi. Kay sa inyo panggingon kay na maabtan tag usa ka adlaw maghisgot aning problema sa mga minyo. Di ba ko minyo? O akong ginikanan minyo man. So kita ko nila. Maghisgot ani these problems are complex in nature. Complex siya. Daghay mga anggulo nga tan-awonon. Munang tungod kay complex kaayo ang problema, ang iyang tubag niya na dili pod ingon ana lang ka simple. Daghay i-considerar nato. There are many things that we have to consider in trying to solve these problems that are affecting our society. Ang ako lang nakita is kana bitaw instead of judging other people, instead of condemning people, why not we try to help one another? Why I am saying this? For example, when the bill was approved by the lower house, daghan kayo yung mga post sa Facebook ba nga mingon nga kanang mga congressmen siguro di siguro na sila mga Katoliko. O gani kung mga Katoliko na sila, mga Katoliko na sila sa pangan. Maimpierno mo. I think those kinds of comments are not helpful. Dili siya makatabang kay. If we try to, I'm not saying I'm for the bill but if we try to read the bill, usa sa mga ganahan ako dito gi-specify nila nga this bill is for marriages nga broken ba o di na ma-repair. Ang pangutana karon, how would we identify, how can we say that this kind of marriage dili na sa ma-repair? Well, ato nang isgutan, that's one thing. Ang bill po nag-ingon, before na to i-divorce, maningkamot sa ta nga atong i-repair ang marriage. Although katong 60 days nga cool off period nga reconciliation
for me, that's too short, no? But the point is, that's another thing. That's one of the things, good things that we can get from the bill. Third, ang gianal ko no sa simbahan will be recognized sa government. So di na kinahanglan og another judicial process. Dito ba na siya, dili na kinahanglan another judicial process? Yeah. I think I'm saying that because si Pope Francis katong recently gusto man niya ipapaspas, no, tapos kinahanglan kanang dili costly ba ang process. Ang punto ani is kanang there are good things before we judge. There are good things that we can get from one another. So instead of judging, instead of condemning people nga sa panas mo, maimperno mo, why not we collaborate in a communal discernment? We have to be involved in this. No? Kung sige lang ta og husga, sige lang ta og kanang judge og mga tao, branding them, nga di mo mga Katoliko, kami mga Katoliko may, I think that's not helpful. For me, we need to engage in a respectful, communal discernment. That's my stand on it. Nahilom dito kuan magod ang point of view ni Padre na from this bill could be passed labi na sa katong mga kaso nga murag lisod na gid siya nga i-resolve. For example, religion. Anya di na gyud wala nay kantungan kay ang pikas didto gyud sila nagdako nga mao gyud na ilang pagtuo niya ang pikas they would try to convert each other unya walay kasangputanan. Muna akong pangutana, musugod gyud sa sinugdanan. Una lugar, nganong sila may nagasinabot nga lain-lain mo sila pagtuo. I know of a couple now. Pulo sila abogado. Pulo sila abogado. Pero na sila sa dili sila Catholics. Catholic ang lalaki, in fact seminarista pa. But so in love with the girl. And the good condition of the girl is I will only get married to you if you convert to her religion. Ya, unsama na dire. Mao na siya yung mga complexities. And then, so, tungod ka in love kay siya, dito na siya, ninunot na. Unya, dayon, that was like to just get married. But later, a few years forward, nakarealize nga, time sa, wa man gyud akong kasing-kasing diri. Unya, dili man gyud ni mao. So, murag, makita na niya yung tinuod nga sentiment yun about changing sa pagtuo. Labi ng seminarista niya, ang iyahang foundation is really in the Catholic faith, is really in the Eucharist niya. Inig-abot dito na usab na. No? So, muusab gamay, mukibra gamay, niya kauman comes reality. Correct. Yeah? Mao na din ha. These are maingon nato nga irreconcilable differences. So, mo gapon na mo balik na sa gud dito sa sugod na sad nga if we have that strong foundation in our faith, you would never regard something nga out from your own feeling lang as against that goes against your faith. Kay it's all about discerning kung mao ba din kini akong gihimo unsa may gipatuyangan ako niini. Ang ako ang gugma kunuhay gugma dila ko mingong kunuhay kay kadaghanan na gugma man. Ang problema ng karon gugma ba na og kaibog lang. Doon naman ningon ana. Kay bali-bali man na karon ang kaibog himong gugma. No? So then later on you realize na naibog lang di kato niya. Dili to gugma nga ko ah. Because when you talk about love, you're talking about total surrender. Anan. But when you have this foundation man good right from the start, imo na nag i-considerar daan in a very serious
way. Correct. Ako sad, Brad, kining pananglitan diya sa atong community, kaning family life ministry nga diin dili man perpekto ang atong mga married couples na dinha, atong mga married couples nga mga membro diha sa FLM ni join anang FLM in the hope of improving the relationship of one another. So they go in nga imperfect unya dayon kanang hinahinay na lang sad nga makakita sila sa ubang magtiayon nga naningkamot sad to improve the relationship. Unya nagtinabangay sila nga unsaon di na pag-improve ang relationship. Tiyang ako no mao ni akong gibuhat. Ang usasad mo ingon sad ang ako ging-ani sad nako. Ang mga bana nagtinabangay unsaon pagsabot sa ilang mga asawa. So they have a grouping of all male, all husbands niya. Ang mga wives nagtapok sa ilaha, ila sa gipakita ilang mga kana bitang best practices pa sa isig usa nang mapakita sa usa ka asawa nga unsa niya pag-practice ang forgiveness kana yung gi-apply gyud giunsa gyud pag kani mga application maumugod ni lisod. And for a wife who has been betrayed so many times, it's difficult for a wife to trust kanang trust issues ba. Importante sa ni kaayo unsaon sa usa ka asawa pagsalig pagbalik sa banang sig balik-balik og budhi nya unsaon na ning mga asawa dinhi nga mga nakasinati og ingana nga mga sugilanon sa kinabuhi magpaambitay sad sila dinha unya giunsa sa uban nga asawa nya ma-apply sige suwayina ang ako ging ana nako nya mga bana sad giunsa sad nila. So those of you who are watching kay kini good ang kanigong commitment to marriage is not just saying yes I do when it feels good, because it's also saying I do when the boat is being rocked. Kana yung giuyog yung maayo na shaking is going on. How is that love getting is rooted good to the core nga appeal pa ang Ginoo sa commitment nga no kanang pagpanumpa nga for better or for worse, for richer or for poorer, until death do us part. Dili ra ang asawa or ang bana may gipanumpan, appeal ang Ginoo present din ha sa panumpa. So how is that made real in the vow nga kanang kuan gyud kanang dili ra sa kamugaway gyud, dili ra sa kalipay gyud, kung di dinha sa uban ang luha, apil ang sipon, giunsa gyud pagkaan ba ka na diha sa bagyo nga wa gyud tarog-tarog nga agyud ka. No, that is the real commitment. And it goes both ways ba yan, no? It That's goes both true. ways ba? Kay di man gyud tinuod sa pagtuo lang nato kay bisan sa mga butanto pareha mong pagtuo Katoliko, na magyapon na problema ha. Yeah. Di ba? So it's all about the continuous learning of adjusting to one another, no? Pero ang ako yung makita ron, if only Father ba nga himugatan gyud nato ang sakramento sa kaminyoon ug atong i-recognize nga taliwa niya ng tanan anaa ang atong Ginoo sa kasabutan, dili kay between man and woman, not between husband and wife. There is God as witness there. Yeah. Tinuod na. Mawa naman ang Ginoo. Mawa naman Ginoo. Murag gay ang panaglalis kasagaran na ikaw kasi sakto. When you are speaking right there, naka-reflect lang ko bitaw, because if it's a man and woman making that vow to each other, it's just a parallel post. But with God there, it becomes like a triangle with a real base. Yes. Unya, it should be made strong with the presence of God. Pero anara kitarang duha din wa apil Ginoo. Wow, good. That's true. Thank you, Brad, for that. Ko ano nga dili ni na ang commitment sa Ginoo dinha sa kaminyoon. So it goes back there sa Ginoo lang hapon. Yeah. Those are good points kay makadumdum ko kanang magkasal ko ba. Maingon ko sa magtiayon nga kanang sa kaslonon nga
karong adlaw nanumpa mo sa Ginoo nga mag-uban mo sa hirap at kinhawa, magsinaaray mo. Pero karon pong adlaw ang Ginoo misaad pud ninyo nga di gyud pud siya mubiya ninyo. Kay ang unsa yang giusa, di gyud pud siya mosugot nga mabuwag mo. So that alone gives us an assurance nga ang Ginoo di ay gauban nako permanente. Kung sa magtiayon ba, kung i-internalize gyud na siya ba, ikuan bitaw na kanang puy-an matag adlaw. Pero sa akong observation manggod nga kanang I'm coming from kanilaging mo invoke lang ta ba nga I am a Catholic, I say no to divorce. Kanang ana lang ba, as simple as that ba, just because I'm a Catholic, ana I'm coming from that from that perspective kay kanang yes, there's nothing wrong about it, but for me I think it is also good to ask ourselves, unsa pwede nato matapang niining mga tawhana nga nasa ing-ana nga situation. Because it is not enough for us just to say no to divorce. Ang akong pangutana ni ana, unsa may atong gibuhat to save broken marriages? Kay kasagaran ba yung mga igsuon na, I'm sorry, but kasagaran mga igsuon sa mga silingan-silingan ba, mga atong mga komunidad, pag may mag-away nga magtiayon, usahay, kita pabayay mo, dugang og sul-sul, istorya. Ano ba? And sa bahin po sa simbahan, una-una po ko ka na makapangutana po ko ba nga, are our parishes investing much in pastoral programs for the people? Kung i-check na to pananglitan ang atong mga budget sa atong parokya, asa man kasagaran padulong? Infrastructure. Construction ba? Yeah. But how about formation sa mga tao? Human formation sa mga tao. Kay dili man na sa ingon nga pagsulod sa tao, maghumili ko, okay na, pasagdan ta na mo. Yeah. That's right. Ang simbahan is panag-uban synodality gani right. atong gisulti. So muna kung punto kaning nga issue sa atong katilingban karon. Kay ang simbahan, of course, the church will oppose. And I stand with the church. Stand up with the Catholic Church. I oppose divorce. Of course, that's the symbol of God's covenant with us. However, I think we should not stop there. We should ask ourselves, unsa may akong natabang? Unsa may natabang nato isip ko sa kasimbahan to pastorally care for these people? Troubled marriages, mga babae, o di lang babae, di man tanan sa lalaki. Saan po ang babae po? Both parties. Both parties. And of course, their children. So, unsa may, di ang akong pagpamalandong karon. Unsa pwede nato mabuhat? Isip po sa simbahan. Rather than judging people. Na you are not Catholic, you are ungodly, you so forth and so on, you're living in sin. So you may oppose one thing, but you also need to have a proposal of what to do about it. Correct. So ang aqua is more on proactivity sa akong side, Father, na sa bata pa lang, sa pagpadako pa lang, ato ng anarundaan. No? Kay, mo lagi ito, katong isulti ni Sister Shirley nga, tinuod di ay, no? Nga, para mas solid ang relasyon, ikinahanglan naagid ang Ginoo sa tunga, dili lang sa tunga kun dili ibabaw sa duha ka buok. Dili sa equal kun dili ang Ginoo may naa sa ibabaw. Kay sa panahon nga di mo makasinabot, makapangutana mo unsa kay isulti sa Ginoo kung ato ni sangat sa Ginoo, no? Unsa kay ang ikasulti ni no? And I think many of the marriages nga naadjud, nakasalalay gyud, and nabang nagsalig gyud sa grasya sa Dios, lisod kayo lumpagon. Lisod kayo lumpagon. Because in the beginning, kung ang lalaki faithful sa Dios o faithful sa ang commitment dinha sa vow niya of the marriage, dili mo kaliwa.
Mausad ang babae. Kung faithful siya sa Ginoo, mahadlokon silang duha sa Ginoo, dili sila mutaliwas ba sa ilang vow. Mao na nga sa sinugdanan palang daan, nindot gyud tong imong gisulti, Brad. Ngo kung sa sinugdanan palang daan, mao tong giingon ni Padre nga kaning mga pre-K na nga mga seminar. Pero unsaon man sad karon atong pre-K na dali naman lang pod for compliance na lang. That's the word. Compliance na lang. Nga para lang kumaminyo, amaten ko dito, pero ang una-una, wa diha, way nasabtan. Exactly. Even confirmation karon, because di man makasal sa simbahan kung way konpirma o walay bunyag, mao na nga these two sacraments dili sad kayo masabtan. Ang confirmation di sad kayo masabtan. And what a beautiful sacrament. Hasta sad ang marriage is it's a sacrament. Mura siyang punggasan sa dugang grasya. Pero ang dugang grasya nga, punggasan nga ni agas nga grasya, dili kasabot ang ni-receive kay tungod wala man kay nila kanang mabisi bitaw ang kaslonon sa pag-andam sa gown, pag-andam sa reception, pag-andam sa pag-ilakin sa mga ninong, mga ninang, unya dili na napamugatan ang maong sakramento nga mao gyud tinubdan sa grasya sa Dios. Amen. Gimingaw ko ni Kuan samtang ka storya ka natin, Cheryl, gimingaw ko ni Bishop Bong Lunas. Okay, si Bishop Bong Lunas katuga sa storya mi. Bishop ato namatay labi tao patula. Okay. Kung munay gyud na siya og kanang, of course kumpirma sa obispo man gyud na siya, pero pwede mo gina nila idilike. Pero mangunay gyud siya og kanang kumpirma ba. Tapos iya pa gani nang, for example, in a day, no? Daghan kayo, iyan ang bahinon. Balik kani 200 lahi nga misa. Pag sunod ana mo pahuway siya, lahi na pud nga misa. Nanganon ana man di siya mo nakapoy ba ana. Pero ang iyang punto is dili nako lama-lamaon ang kumpirma. Akong itudlo og pagtarong sa katawhan sa Ginoo. Labaw na sa mga bata. To nindot kayo, ako mo I would say the church has all the resources. Siguro ang paggamit lang, BEC pananglitan, ka-powerful ang BEC na structure, pananglitan. Kung ma-activate lang din na siya, magamit lang din na siya, ma-fully utilize na siya, and equipping those in the BEC. Yes. Another thing is charismatic communities. Charismatic communities. Of course, the Mass is the highest form of prayer, no? Di pa gani manambong ang pagani pa pagdaga ng mga Katoliko. Pero sa charismatic communities, when we gather and worship God, kana bitaw we can express ourselves. Ug mo nang gipangita sa mga batan-on ron. And that's a good avenue for us to evangelize. Kana bitaw ang kuan ba, affect ba nga aspect sa tao. So nindot kay nga na point out ani mo, Father, kay especially sa mga batan-on karon, mas attractive kay sa ilaha kung positive gani ang approach gani in giving worship, in giving ana ba, no? Makalingaw sa silaha. Unya mao man ni siya in contradiction man ni sa mga traditional nga mga ibutan natong Katoliko, labi pa sa mga edad-idara na nga wa sila maanad niya na niya ingnon na lang hinuon nga protestante ng stayla kanang ingon ana pagasultiha ba kay kumo nalahi man sa ilang naandan dili na mao sayop na which is not. That is why it goes to remind me ang ato ang WJS kano sa Sister Cheryl June 20, 21, 22. So gidapit mo na mong tanan nga pangandami ni musalmot yun ta kung pa ta kasuway, and then if you want to participate niya, doon na mo yung mga kakulian, tell us about it, maybe we can help. Monig hisgutan ni Father MM nga charismatics. So this is a charismatic seminar unya adto na to mas masabtan kung unsa day yun atong kalihukan. We are still very Catholic. We are Eucharistic centered, we are very Marian, and we are charismatic. Holy Spirit, Oasis of Love Community. So, magbalik taghisgot ani bitawng
kaminyoon and the the divorce bill. So unsa man gyud ang divorce bill unya unsa man kahay mahimo kaning hisgot si padre og pastoral care, and the pastoral care para lang nako diri no should also come not as an after effect bitaw kanang the pastoral care mao nang mo appreciate ko ani Brad Alan kani bitaw mga grupo sa simbahan nga kana bitawng nag-atiman sa mga single ladies. Kanang sawa pa naminyo giandam na ang mga single nga mga kababayan or single nga mga kalakinan unsaon pagpili og partner, no, or pagpaabot sa dili pa mo plunge into marriage, unsa man ay buhaton, unsa man ay mga hiyas nga angay huptan sa usa ka batanong babae o sa dalaga o ulitaw sa dili pa magminyo. Para nako usa sad ni sa butang nga nindot kaayo nga atimanon sa simbahan kay karon nagkuan man ta ngadto man ta sa lain-laing mga senior high graduating class nga mapaingon nag-college unya dihay usa ka grupo dito sa Bunga, Toledo nga gipangutana nako kinsa man ninyo ang makapadayon pagtuon ngadto paingon sa kolehiyo, and more than half ni isa silang kamot, which means dili sila makapadayon og college. And many times even before that retreat dito sa Bunga dirita sa DAS, and many teachers informed us nga ang problema dito is more on teenage marriage, teen pregnancy, tungod kay walay gimbuhaton, dili aktibo sa simbahan, dili aktibo naras balay. So they think nga mauna ni karon ang next phase sa akong life after senior high would be to get married. And so the marriage, the effect of that would be kabaw na kag-unsa. Mauna ning klasiha sa kaminyoon nga padalos-dalos lang ba niya marag dili preparado. Mauna nga ang sangputanan kaminyoon og mga maingon natong batan-on nga dili andam naa din haapil ang pagka responsable kay walay trabaho nga nagminyo kaysa kabatan-on manggod ang basihanan ni Girana no kaibog. Could be kaibog lang yun unya mao man sad na brad dili man taas ang standard sa ginikanan kay ang ginikanan mao man sad ilang kuan na minyo sila at 16, 17 wala may pagpangandam. So how do we as a church matong giingon ni Padre na a community that is helping one another mao na nga dako kaayo ang gimbuhaton dre pagkadako. It's so complex indeed nga dili basta-basta igsuon. Apan atong let us try to simplify this. Kay murag nagkabugat, nagkadugay ang atong diskusyon. Nagkabugat. Pero Brad, you know what? Something also inspired me as I spoke that we can even maximize these resources that we have for pre-K na or evangelization or formation. Correct. Using the resources that we have. Unya, di naman kami still mag face-to-face. Pwede naman mo tune in ran sila. They get a certificate. If they finish the course, naalay a few questions nga ihatag. No? Which is an inspiration as a source na pagtabang sa community. So it's not entirely ing ana kabug at unsa may kasalmot also dre pagtubag sa imong dakong pangutana nga communal nga tabang sa may kasalmot sa CCTN unsa ikasalmot sa Oasis of Love community pag-address nining maong problema sa katilingban, mao ang divorce, nga mao ang annulment, nga mao ang separation, legal separation. So maghilyo ba yan nato Sister Cheryl, no? Ningon gyud nga diba ato lang kuan og lakbitan lang natong ebanghelyo karon nga diningon ang Ginoo nga mas sayon pa sa usa ka kamilyo
nga musod sa mata sa dagom kay sa usa ka adunahan ug ningon niya mga disipulo, wala na dyan may langit na to ani Lord. Di siya alang sa tao imposible, apan sa Dios walay imposible. Amen. No? So, we go to that. Adto na ta mobalik gyapon sa Ginoo kay sa kakomplikado sa sitwasyon, aduna gyapon paglaom. Kung ato lang jud ibalik ang Ginoo sentro sa atong kinabuhi, kay kung ibutang nato sa panggobyerno lang, we can never leave that to our government officials nga ilahang himuag programa or sa simbahan nga inyo ning angay buhaton para sa katawhan. Kinahanglan yun ang participation sa kada usa nato. Dili lang kita muhatag og komentaryo or mo go against anything without even proposing what to do. O kita mismo unsa atong commitment nga makatabang ta sa sitwasyon. Nindot katong sugyot ni Sister Shirley, we have equipment, we are in the modern times of technology. So why don't we use technology itself to help us out? Daghan kitag mahimo di ay. Gani mubalik ko sa atong pagpangimbitar sa atong mga kaigsuonan dinhi sa atong WJS or Walking with Jesus Seminar sa umaabot nga June 20, 21, and 22. Kay dinhi mga igsoon, mabukhan na nga to ang mga mata. Mahigmata kita. Daghan padi ay angay mahibalan, angay natong tun-an, angay natong paladman. So, Father, we need all your prayers, Father. Yan po ko. Mag-inampuay kitang tanan. Father, we really appreciate your presence today unya kana bitawng sa balaod nga aspect ba kay kani si Padre MM nagtuon man sad og balaod karon mao ni nga si Padre duha ang iyang perspective ang sa balaod nga mao na gipanday karon diha sa atong lower house nag-approve na unya on the other hand unsa may gisulti sa simbahan. And so mao na balik gyapon ta sa Ginoo. Everything kung naa ta dinha sa Dios unya ang foundation sa usa ka katilingban, usa ka panimalay lig-on diha sa pagtuo sa Dios. Murag carry ra gyud nato ang mga problema. And I am a living testimony. I grew up as a Catholic. Gikan sa pagabata hangtod pag-graduate na ako sa college. I went through all religion classes. Pag-abot sa college, theology na nga itong gitawag sa religion. All of those things. Nagasimba, everything I did as a Catholic. But it was only when I joined the charismatic movement, the renewal movement, when I realized and experienced all those that I learned only here in school. It is an experience, brothers and sisters. Usa ka kasinatian mo nang atong giawhag atong mga kaigsuonan. Dili nato sa wayon madto pa ni Padre FM budjats dayon ta. Dili ta mo sa likway kung dunay imbitasyon ninyo sa pag-appeal niining mga seminars sa charismatic movement. Kay usan ni ako makaingon jud ko usanis nakapabukas akong mata. Nga daghan pa day kay tag angay sination. Yes, unya kung mahuman na sa WJS, labi na kung magkuyog mo duha magtiayon, ini kahuman sa September do na sa tay schedule nga marriage weekend. Unya dinhi daghan kay kag ma-encounter nga managtiayon. Shout out di ay sa atong Family Life Ministry nga dito ni Brad Nito, ni Doc Nelly, ni Doc Eng, og ni Doc Ted, ni Nick, og ni Arlene Jing, Dampios, Sister Pasita, nagtanaw sila karon daghan kaayo nga mga Family Life members nga nagtanaw. Karong atong niaging weekend, Brad Alan dito sila sa Midilien, nakig-uban sila ni Father Oni
pagpaligon pa pagsamot, pagpatidlom pa pagsamot dinha sa kahiusahan sa pamilya, unya dili lang kahiusahan sa pamilya, mahiusa ang pamilya dinha maihusa dito sa Dios. So congratulations ninyo mga magtiayon, mga FLM nga nangadto gyud ni gahin og panahon dito sa Medellin para pagpalawom sa inyong relasyon isip magtiayon dito sa Dios. So congratulations ninyong tanan. I just got a call from Tatay Dodong, who is viewing us now, I'm sure. Kunya kay, on air man mi tay. Ako lang ipadulog. Tay, may hapon na tay. Akong speakerphone ang inyong pagtawag, tay, kay kibaw man kang on air pa ta. Yeah. Gimingaw dyan ka, no? Tay, gidagi ko nila diri tay. Si Father MM ay nadarit ay. Gidagi ko nila tay. So, we are about to end our program. Among hisgutan tay, medyo lam-lam. Nindot untag ani aon takakaroon din eh. Kay si Father Okay na. Magdaming scuba. Nihulip ni mo tayo mientras tanto si Father MM. Oh. Oh. Yes, tay. Ayo-ayo din ha, tay. Ang Ginoo mag-uban nimo kanunay, tay. Thank you very much. Okay. Sige, tay. Mubalik mi, tay. Unya, kining basahon na ako text message kay padung ikaw tatoy closing prayer na mo tay da. Okay. Okay, so we have a text atong basahon pero usa ni nako basahon ako sa greet ang ato ang suki dinhi si Brother Doc Nap. Yes. Pare koy. Tatay Doc. Hello. O di nako ma Doc Baby o si Doc Nap, how are you? Happy Monday kaninyong duha. Si Brother Jess, si si Sister Tess og si Sister Susie. May hapon ka nato din ha. Okay, we have so a call? we have a text message here. Makarelate jud ko sa topic karon. Good afternoon, Brother Alan, Sister Shirley, and sa guest karon, si Father MM. Naning jud ko ma-save among marriage. So this is from a number. Dili na ko i-mention ang pangalan, no? Yes, sis, bulahan ka nga nakakuha ka ng grasya pagpaningkamot nga ma-save ang inyong marriage. We have a message from, watching from Deca Homes, Dumlog, Talisay. Oh, kaila ko aron, Sister Josel, o si Brad Lolo. Oh. Yes. Thank you for watching. And Doc Baby is also watching us now? Yes. She's actually in Manila right now. Oh, okay. Sige. Si Brother Reynaldo Acevedo, watching your program right here at Naba, Alaska, Mambaling. A good topic to be talked about. So Maria Teresa Caritan, of course, Sister Tess. Good afternoon, Brother Alan, Sister Shirley, and Father MM. Happy to see Sister Shirley again in good health. Praise the Lord. Watching now. Thank you, sis. Our paghigmata. That's the right term, our paghigmata. That's true because this is also yours. Brother Jess, Sister Tess, and Sister Susie, of course. And grateful to hear Tatay over the phone on air. Hallelujah. Okay, that's it. So, again, ato lang paningkamutan kung atong balikan ng atong dula sugilanon karon, ato lang yung paningkamutan nga pag-abot sa panahon, dili skateboard ang atong sakyanan. Okay, we will all be responsible and accountable to how we are responding to the problems in the marriage, and especially accountable and responsible to all the children that are a result of a broken marriage. Amen. But let us make this clear nga ang ato ang ipanghisgotan dire mga negatibo, but I know of many families
that are very strong and well-grounded in their family life. Amen. Oo. Amen. Unya mga managtiayon nga bisan pa sa nagkalain-lain nga mga differences sa personality, sa mga problema, kay mo apil biya ang problema sa pamilya sad sa pikas ug sa pikas o unya to nagpabilin nga matinud-anon, nagpabilin nga committed, nagpabilin nga nangita og mga pamaagi diin ang kaminyoon ligon, ang kaminyoon mulatas sa mga unos sa pagsuway. Leaning on the Lord always. Amen. Amen. Leaning always on God. So, ang ato karong closing prayer, Padre, if I may suggest, ilakip nato katong turbulent kaayo o kaminyoon, iapil nato katong kaminyoon nga murag kanang naningkamot yung maayo unya estranged nga nagbinungulay na ug wala na nagtinagdanay. O same house pero white tinagdanay. Okay? Katong mga kaminyoon nga ang mga anak na lang mooy murag naingon na tug moy na ingnan nga naa pa. Katong mga kaminyoon nga nag-survey na unsan man pangitaan gyud magbuwag or pangitaan pa natong paagi unya og katong mga kaminyoon nga lig-on gyud kaayo dinha sa pagtuo sa Dios nga katong pamilya nga lig-on kay pagtuo sa Dios dili lang to para sa ilang kaugalingon lang kung dili mahimo sila nga tinugdan sa inspiration sa pagtulunan sa ubang mga magtiayon nga nagsukarap sa kalisod. No? Kay lisod sa kaayo nga sila malipayon kay sila niya di sila katudlo sa uban unsaon di ay nga mahimo mong malipayon. Nindot sad kung ang inyong kalig-on din mapaambit sad ninyo sa uban. So atong ilakip gyud ang tanang klase-klase sa mga pamilya na huyang og nagsukarap sa kalisod o katong naglig-on og malipayon, malinawon nga pamilya nga unta mapaambit sa nila ang kalipay, kalinaw ug gugma sa uban nga mga pamilya nga naglisod. Father, would you do us the honor? Sige. But before that, kuning ginasulti sa akong duha ka igsuon, no? Kaya akong duha ka igsuon ninyo naman sila. Ug ako po ni siyang isulti sa mga kaninyo, akong mga tinanggang mga igsuon diha sa pagtuo nga no matter how complex the problem is or the problems are sa atong panagtiayon, it boils down to one need, and that need is the need for God. Need for Amen. God. Bisag unsa pa na ka lisod, bisag unsa pa na ka komplikado, ang simple nga solusyon ni ana Ginoo. And so muna ako mingon ko sa akong duha ka igsuon, mga minyo naman na sila, nga always spend time together in prayer. So before akong pag kanang invitation sa mga managtiayon, matigulang naman o kanang mabatan-o ng mga managtiayon, before you go to sleep, make it sure you pray together. You pray together. You wife, you pray for your husband, articulate it, isultigin na, and husband, kauban na, iampo po nimo ang imong asawa. And then you include your children. Kaya pag naalang yun ang Ginoo sa pamilya, wa may makaguba na ng pamilya. Amen. Maragid na ang kahisgot ta og komplikado na mga problema sa kinabuhi. But there's only one solution, and that is, I believe, that is God. Amen. And kita pod nga nasa simbahan nga tinabangay, that is also what we offer. We offer God. Kung naninda pa lang ta, mauna tong tinda. Yeah. We're supposed to be missionaries of our faith. Amen. In the name of the Father, of the The Son, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, we thank you, Lord, for this opportunity, this afternoon, Lord, for being with us. We thank you, Lord, for sending to us your Holy Spirit, guiding us in discussing the topics, the issues that beset our communities.
Lord, we pray as one community, we pray for one another. We pray for Tay Dodong, Nanay Dayan. Pray for the Oasis of Love community, for CCPN. We pray, Lord, for our bishops, for our priests, our shepherds, Lord, in the faith. Give them always, Lord, the spirit of discernment to help us be guided in walking faithfully in the valley of darkness. Lord, we pray also, Lord, for our public officials, our congressmen, our senators. We pray for our president. We pray for unity in this country. We pray that one day we will be able to walk as brothers and sisters with no judgments, setting aside our biases, just knowing one another as a brother or a sister in Christ. We pray, Lord, for families, for couples who are troubled right now. We pray for their healing. We pray, Lord, for spouses who are neglected by their partners. We pray for their children. Be with them, O Lord. Lord, we accept that we don't have all the answers in this world. We don't have all the solutions, Lord. But in you and through you, we find a consolation that everything will be fine in your grace, because nothing is impossible with you. Amen. Lord, we conclude this session in the name of the Father, the And the Son, Son, the Holy Spirit. Amen. 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 So mga kaigsunan, have a blessed week ahead and see you next Monday with Tatay Dodong, Sister Shirley, and hopefully again with Father Anthony. Sa makausap pa, daghang kayong salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Magkita-kita ta sa sunod Lunes dinhi gahapon sa atong tulumanon, Paghigmata. Have a blessed week ahead. God bless you.